Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Mga kapatid, sa iba pang mga Pati itong si DJ Chacha, parang napakamot anak ng toka. 1% lang ang binawa sa mga Filipino goods na ini-import papuntang Estados Unidos. Habang yung mga produkto ng mga Amerikano, libreng makakapasok sa Pilipinas, anak ng Petrang Karapata. Para ataong ampere yan. balita. Tapos na po ang bilateral meeting sa pagitan ni US President Donald Trump at Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Amerika. Nagpunta po ang Pangulo sa Washington DC para makipagkasundo para sa panibagong trade deal. Bumiyahe pa yung Pangulo tapos 10% lang ang nabawas. Nako! Zero tariff yung produkto ng Amerika. Sa Meron ulo naman meron naman daw mga ilang pang Laki, magkano yung ginastos sa biyahe? Tapos meron naman daw mga iba pang benepisyo. Oh, sige. Meron namang ibang mga benepisyo. Yung pagawaan ng mga bala sa Pilipinas, mga bagong EDCA site siguro, o marami mga benepisyo. Marami mga benepisyo. Yung hinigpitan yung tali ng mga Amerikano na to sa liig ng mga Pilipino, yun yung benepisyo talaga. Yun. Ano pa yung benepisyo? Siguro yung mga frozen goods and vegetable ng mga Marcos, pagka nagtuloy-tuloy ang pagpapakaaso ng administrasyon sa Amerika, pwede sigurong mapawalan sa mga susunod na panahon. Sige, pero kasi from 20, 19%, yun na yun? Tapos Yun na yun? tariff yung Amerika. Sabi nitong si DJ Chay, yun na yun? Yun na yun, 1%? Ito, merong post itong si Atty. Rowena Guanzon, no? Malupit itong mga kababayan. Malupit itong post na to ni Atty. Rowena Guanzon. Yari lamang nagpunta na tayo dyan sa mga porsyento na yan. Itong presidente ng Indonesia, yan ho, nakikita niyong merong pula sa gilid, ha? Post yan itong si Atty. Rowena Guanzon. Itong presidente ng Indonesia, load lang, gastos. Yung 32% tariff, nila ginawang 19%. Ganyan ang mahusay na presidente, di ba? Si President Joko Widodo, hardliner din husay pinagbabawal na pulburon yan. Oh. Yung sa atin, full force pa ang delegation at gumastos pero 1% lang ang ibinaba. Asan ang hustisya? From 32%, naging 19% sa Indonesia. Pero sa atin, gumastos pa ang sambayan ng Pilipino sa hotel, sa pagkain, sa eroplano, na mga walang yang politiko na yan na nagpunta sa Estados Unidos. Tapos 1% lang. Tapos gagawin pang pabrika ng bala ang Pilipinas itong mga Amerikano na to. Anak ng Petrang Galapata. Unless, unless mahina talaga at joke only ang thought negotiation ni Trump. Anak ng toka. Ganyan bumanat itong si Atty. Rowena Guanzon. Ano lang ho yan, binola ho siya ni Trump, mahusay na negotiator. Magaling. Anak ng Petrang Garapata. Kung magaling ang si Marcos Jr., dapat sana si Donald Trump ang nagpunta sa Pilipinas, kagaya ng nagawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong sabi nitong si Donald Trump nung panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Magaling si Digong. At gagawin ko rin yung ginawa niya sa bansa ko kung sakaling mangyari yan. Di ba? Yung war on drugs. Politiko yan. Wag ko kayo magpabola.
Wag ho kayo magpabola kung siyempre, ano bang interest ng Amerika ngayon? Interest ng Amerika, makontrol nila ang Pilipinas. Interest ng Amerika, lahat ng gusto nilang maipasok dito, magawa dito sa bahagi ng Asia na to, magawa ho nila. Yun ang interest. Hindi nila interest na ganito na lang ho kasimple. Ito sabi ni Pretinker. Ito sabi ni Pretinker, ha? Ito sabi ho ni Pretinker. Yan si Pretinker. Sorry. Dare to ask pala to, dare to ask. Donald Trump doesn't like ICC. Ayaw niya ng ICC. Di ba? Pero itong si Marcos Jr., pinadala niya sa ICC itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero itong si Donald Trump, ayaw niya yung ideya ng ICC na yan. But of course, he wouldn't bring it up to BBM. Instead, he took a whip at PRRD, Independent Foreign Policy. Ayaw niya yun eh. Yung independent foreign policy nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang napakalaking dagok sa Amerika noon. Di ba? Walang makatali sa liig ng mga Pilipino. Makikipag-usap kami kung kanino namin gusto. Makikipagnegosyo kami kung kanino namin gusto. Hindi nyo kami pwedeng diktahan. Hindi nyo kami pwedeng sabihin na tatayo kami ng pagawaan ng bala sa bansa nyo, ha? Pag nagkagulo diyan sa Taiwan at China, gagawin namin kayong base militar. Hindi pwede yun. Sige, dating Pangulo Rodrigo Duterte, bibigyan kayo nun ng daliring nakangarat. Di ba? Yun ang ibibigay sa inyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ganyan din naman sinabi ni Trump kay Tatay Digong. Pinuri-puri niya rin si Tatay Digong nun eh. You're doing a good job. You're doing a good job. I will do the same too. Kabalbalan talaga ng mga ano na yun, no? Praise BBM as top and highly respected daw. Then announce a 1% discount of tariff. Now at 19%, but 0 to US. Then AMOHAB pa. At least BBM felt validated. Pang-headline din. Pang-headline din yon. Kaya binola lang siya. Yun lang na... Di ba? Yun lang naman talaga ang kailangan nitong si Marcos Jr. Di ba? Yung tipong purihin siya nitong, ang tagal na, di ba? Ang tagal na gusto mangyari yan nitong si Marcos Jr. Noong pang burol nitong si Pope, di ba? Gigil na gigil siya na makaus. Galit sa bangag yan eh. Kung di ba naman galit sa bangag yan si Marcos Jr., si Donald Trump, pwede niyang gawing 15%, pwede niyang gawing 10% ang taripa. Dahil galit nga sa bangag, ginawa niya na lang ng 19% from 20%. Tuloy natin ito si DJ Chacha. Ito na nga mga kapatid, inanunsyo po ni Trump na tagumpay ang usapan sa pagitan po ng dalawang bansa. Kaya't imbis na 20% tariff, ang ipapataw po sa mga produktong Pinoy na inaangkat ng Amerika ay 19% na lamang na buwis ang kailangang bayaran ng mga importer. Ang dagdag pa ni Trump, magiging open market naman ang Pilipinas para sa Amerika. Ang ibig sabihin, malayang makakapagpasok ng produkto ang Amerika sa bansa. Ito pa mga... Yun ang masakit doon. Nakanantoka. Malaya sila makakapagpasok ng produkto dito, pero tayo yung mga imported goods galing Pilipinas, papatawan ng 19%. Anak ng Pedro ng Garapata. Yari dyan. Parang unfair naman yan. Mga kapatid, wala raw babayaran na taripa para magpasok. Sa bagay, wala tayong negotiating power kung tawagin kasi bangag yung presidente natin. Anong sasabihin niya? Di ako papayag na magtayo kayo ng EDCA sa Pilipinas pagka hindi nyo pinagtayo na sila eh. Di kami papayag na magtatayo kayo ng AMOHAB dyan pagka di nyo. Baka nga na gumagawa na sila ngayon dun eh. Diba? Wala tayong magandang baraha dito sa administrasyon na to sa kahit anong bansa pa man. Diba? Kumbaga hubad yung baraha natin. Di pa nag-uumpisa ang laro, na tayo, basa na tayo ng kalaban. Mga American-made products sa Pilipinas. Wala pa namang sagot ang Malacanang sa anunsyong ito. Panoorin mo yung YouTube. Nasa mga 30 minutes yung haba noon. Doon ka pumunta sa 10th minute nung kanilang usapan. Na nagsasabi ng ating Pangulo nga dito sa problema natin sa West Philippine Sea, no? Na tayo, kasamang mga kalyado, sumusunod tayo sa UNCLOS, etc. Anong sagot sabi ni Trump? Donald, sabi niya, sabi ka Filipino, bahala kayo kung paano nyo hahawakan yung inyong problema sa China. Pero ako, wala akong problema sa China. Ganun. Ang bira talaga ito si Manong. Lakas mo mga asar, Manong Ted! Huwag ganon.
Baka pag initan kanya sa sa Malacanang eh. Paano yun? Galit na galit tayo sa mga Chino. Di ba? Minamayat-maya natin ng China. Oh. Paano yan? Ito ho ang tinutukoy nitong si Manong Ted Filon ha. Ito mga kababayan, ito ang napakalaking sampal sa pagmumukha ni Marcos Jr. dyan sa naturang press con na yan. Panoorin ho natin mga kababayan. How soon do you plan to visit China? Well, we have a lot of meetings possible. President Xi has invited me to China, and we'll probably be doing that in the not too distant future. A little bit out, but not too distant. We're getting along with China very well. We have a very good relationship. In fact, the magnets, which is... Ouch! Laking sampal sa pagmumukha ni Marcos Jr. Yan, nagpunta ka pa dyan para sabihin ni Donald Trump na wala akong problema sa China. Ang kaibigan ko China, pupunta ako ng China, makikipagnegosyo ako sa China. Sakit. Nag-tariff war. Diba? Nag-tariff war ang Amerika at China. Sinong bumigay? Amerika. Kailangan bang nagpunta ba sa Amerika and China para magpakaaso kagaya ng ginawa ni Marcos Jr.? Hindi ginawa. Tinaasan mo ng 10, tataasan ko ng 20, buwisit ka. Tataasan mo ng 20, tataasan ko ng 40. Nagkatarik war yan nung mga nakaraang buwan. O, sinong bumigay? O, sabi ni Donald Trump, teka, di ko kaya. Di ko na kaya. Majority, pati brief ko, made in China. a little complex piece of material, but the magnets are coming out, very well. They're sending them in record numbers. We're getting along with China very well. How soon do you... Kami lang. Meron kasing, anong meron sa China na wala tayo? Hindi bangag na presidente. Ano pang meron sa China na wala tayo? Manufacturing hub ng buong mundo. Yun, wala tayo nun. Kaya hindi ganito katinding respeto ang nakukuha ng Pilipinas dito kay Donald Trump. Bakit hindi tayo pwedeng maging kagaya ng China? Kasi galit ang Pilipino sa China. Lahat ng ideya ng China ay kinagagalitan ng Pilipino. Kinagagalitan ng administrasyon ni Marcos Jr. Di ba? Imbis na makipag-usap tayo sa China para makipagnegosyo, ang ginawa natin, nakipag-away. Ngayon, makikipag-negotiate tayo doon sa napakalayong bansa, dyan sa Amerika. Doon tayo nakikipag-negotiate sa tariff. Ako sa napakalayo yan. Ba't hindi ka makipag-negotiate, hindi ka makipag-usap doon sa mga bansang mauunlad na malapit sa'yo? Ay, kapritsyo lang naman ni Marcos Jr. yan. Alam naman ho natin, kapritsyo lang naman yan. Di ba? Alam naman natin, kabalbalan lang ni Marcos Jr. yan. Pati itong si Manong Ted Filon nato punta ka dun sa bandang 10 minutes na pag-uusap nila. Sabi niya, wala siyang problema sa China. Bahala kayo sa bahala kayo dyan, pero wala akong problema sa China. Bahala kayo makipagbugbugan dyan. Ako, wala akong problema sa China. Di ba? Ang dating parang itong si Donald Trump, hindi. Gagamitin namin yung issue nyo na yan para maipinta sa mata ng buong mundo kung sakaling kung sakaling ang China ay durugin nila ang Pilipinas. Ganyan ang China, ang pangit ng China, ganyan ang China, di ba? Masyado silang marahas. Di ba? Sige, makipag-away kayo. Kami nang bahala sa publicity. Sigurado, kahit madurog ang buong Pilipinas, yung simpatya ng buong mundo ay makukuha nyo. Pero hindi kami, wala kami problema sa China. Mambira talaga tong presidente na napakatindi o pagiging bangag talaga. Ibang level ho yung makabangagan Ibang level ho ang kabangagan niya. Mamaya na ho natin ulit pasadahin yung trending na balita na yan, ha? Nitong si Marcos Jr. at nitong si Donald Trump. Punta na ho tayo sa interview nitong si Tito Soto dito kay Manong Ted Filon. Insertion tayo. Ito na ang pinakaabangan ng lahat. Insertion. Okay? Nako. Itong si Chis Escudero, siya. Tinatrabaho siya sa mainstream media kasi kita ho natin Kasi yung mainstream media na yan, sa administration yan. Hindi ko sinasabi itong kay Manong Ted, yung mga posting sa social media. Hindi itong kay Manong Ted, si Manong Ted Pares. Idol ko yan
Diba? Yung ano, yung mga iba't ibang mga media outfits, yung pinopost nila, yung narrative talaga nitong si Soto. Ibig sabihin, pagdating sa Senate presidency, dito sa mainstream media, talo na itong si Chis Escudero. Panoorin nung natin itong mga kababayan. Now, 20th Congress Senator Tito Soto. Good morning po, Tito Sen. Morning. Natawa naman ako bakit meron po. Good morning po, sir. Thank you. Good morning. Opo, salamat. Good morning at saka good morning siya. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, 142.7 billion in budget insertions. Ito po ngayon yung lumalabas maging sa Philippine Star. Sabi po ng DBM dito, hindi sa amin galing yan. Wala kaming kinalaman dyan. But definitely, yan kasama na sa budget at poder daw ng legislatura. Meron kayo reaksyon dito at to quote you, ang sabi niyo po dito, ito po ay, Chacha, scandalous. Scandalous and excessive. Yun ang and sinasabi excessive. ni Tito Okay, Sen. tanong mo namin dito, totoo ba na ito pa iimbestigahan niyo, Tito Sen? Yes, paiimbestigahan talaga natin yan sapagkat talagang Hindi tayo against yan sa investigasyon na yan. Imbestigahan yan hanggat gusto nila, wala tayong problema dyan. Kasi yan na talaga ang problema ng ating bansa pagdating sa mga insertion. Ngayon, kung yung kasalukuyang administration ng Senado, merong merong mga kabalba. Hindi lang naman kasi si Soto mag-iimbestiga yan. Pagka sinabing investigasyon, marami yan magtatanong, mga ibang senador makikisangkot dyan sa investigasyon yan. Pero point blank na sasabihin mo, merong problema. Meron talagang problema. Yan ang problema ho natin. Pagdating sa BICAM, kung ano-anong pinagsisingit nila. Di ba? Yan din ang ating panawagan. Ngayon, kung itong si Soto makikisa sa layunin na malinis ang pamahalaan, hindi lamang para makuha ang Senate presidency. Ano tayo dyan? Approve sa atin yan. Tuloy. baka kung merong better word than scandalous, baka yun ang gamitin ko. Hindi, wala ako naisip nung at that very moment. Sapagkat, tingnan mo naman yung, katulad yan, sinasabi ng DBM, talaga nandun yan. Hindi ang ikinakaila nila sa kanila galing. Hindi talaga sa kanila galing. Meron mga sources na pinagkunan ang media. At siyempre, nung tinanong ako ng reaksyon, kasalukuyan, tinitignan ni Senator Lacson yan about 2 weeks ago mula nung kami kay Senador na, tinitignan niya yan. Ako naman meron din ako mga kinakausap at inaalam tungkol dyan. At sapagkat naamoy namin yan during the campaign merong nakapagkwento sa amin. So, bine-verify namin. Ngayon lumilitaw talaga na tama talaga yan. Ngayon, bakit ko sinasabing scandalous at excessive? Kasi kung ang mga senador, yung NEP muna, yung NEP budget ng presidente aakyat sa Congress. Pag pinadala sa Congress, yung Kongreso, ititweak yan, may mga gagalawin, may kung ano-anong gagalawin dyan na sa tingin nila dapat, yung iba nagpapaalam sa Presidente, yung iba hindi. Aakyat sa Senado ngayon. Pag aakyat sa Senado, okay na. Ito ngayon, may mga amendment sila, may kanya-kanyang amendment yung mga senador. Okay lang yan kung institutional amendment. Ngayon, kung maglalagay sila ng mga sarili-sarili nilang project, ang mga pinapayagan noong araw, ng mga panahon namin, saka ng mga panahon namin, mga old-timers, kung meron mang ipapasok na project ang mga senador na let's say nasa mga 200 million, 300 million, 500 million sa isang lugar, sa bansa niya, sa bayan niya, or something like that. Yung mga ganun, tinotolerate yun. Sapagkat usually dapat merong program o pork na tinatawag. Okay. Pero pagka ganyang bilyon-bilyon ang usapan at hindi ninyo nilagay sa budget kundi nilagay nyo sa BICAM, ay teka muna, ibang usapan yan. Malalang pork barrel ang tawag yan. Nako. Di ba? Hindi, kung pinag-usapan ninyo sa floor yan, pinasok ninyo dahil amendment ko, kailangan ko ng isang airport sa ganitong lugar. Ganitong ganyan. Hindi nilagay ng gobyerno, ng executive. Gusto kong ilagay. Yung mga ganon, baka matanggap ng kapwa senador yan. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito. Pagdating daw ng BICAM, biglang ganyan. At kung natatandaan mo, Conte, Ngayon, para dito kay Chis Escudero, hindi para sa iyo sarilinin itong issue na to. Alam ko, kung meron mang talagang nangyaring ganyan,
malaki ang partisipasyon ng mga congressman dyan sa House. Ngayon, kung meron man, kung talagang gusto nyo ng totoong pagkakaisa, totoong paglinis ng pamahalaan, magsalita ho kayo kung sino yung mga bumulong sa inyo dyan sa Senado na, ilagay natin to isingit natin to dyan sa BICAM na yan. Yun ngang amount, di nila linagyan. Yan pa kayang pagsisingit na yan. Marami ho talagang kabalbalan na nangyari dyan sa BICAM na yan. Ngayon, kung medyo malakas na ang loob nitong mga senador na to dahil nagsalita na itong si Ungab at itong si Rodriguez, palakpakan natin sila, di ba? Kahit papaano, lumakas na loob nakapangutang ng lakas na loob kay Ungab at kay Rodriguez itong mga walang yang senador na to. Good job kayo. May binito pa presidente dyan sa budget na yan. Hindi lang yan, Yung 142 na nakikita ngayon, yan pa lang yun nakikita. Baka meron pang mas malala pa dyan, hindi pa natin nakikita. Tito Sen, ang sabi ni Senator Ping Lacson na nabalitaan ko na siya'y maghahayag ng kanyang privilege speech tungkol sa isyong ito, pati nga yung binanggit sa aming interview na Mindoro pala, yung maliit na barangay, 1.9 billion, at maging bayan daw na less than mga 10,000 lang ang populasyon, halos 10 billion o 9 billion po ang inilaan. Pag siya nagtalumpati, susunod ba ron ang iyo ng paghahayag na ito'y imbestigahan ng Senado? At kung iimbestigahan ng Senado, parang lalabas dyan, you are going to investigate a few of your own. Well, yes. We have to do that because we cannot tolerate that. Hindi natin pwedeng hayaang maulit So, paano mangyayari dyan? Una sa lahat, pigilin natin yan. Kung ito hindi pa nare-release ng gobyerno to, dapat hindi i-release ng presidente. Kung hindi ako nagkakamali, merong nagsabi sa akin kagabi na pag-uwi ni presidente, gusto niyang alamin din ito sapagkat nakarating na sa kanya at medyo ang pagkakasabi sa akin, nagalit daw. Kasi siguradong hindi niya alam dahil kung alam niya yan, ibibito yan Sigurado ibibito yan. Saan ka nakakita ng lugar na bibigyan mo ng 10 billion para sa flood control? Na isang lugar. Kung yung Metro Manila, sobra pa rin yun tingnan mo naman nangyayari ngayon sa Baasan, yung flood control nila. Nasaan yung billion-billion na nilagay sa flood control na yan? Yan na nga ba sinasabi natin? Kasama na rin natin itong si Soto naghahanap ng flood control. Sige sir, hanapin natin. Pagka ganyan ng klaseng usapan, magkakasundo tayo dyan. Dapat kahit sino masagasaan, huwag tayong pipreno Baka pagka nasasagasaan na itong si Makoy, bigla tayong, pipreno tayo, tapos sabay ilagay sa park, bigla tayong tumigil. Huwag ganun. Baka lang yan pampapogi para i-considerang maging, malapit na kasi, konting tiis na lang, papasok na tong, ang mag-uumpisa na naman ng balag-bagad dyan sa Senado, di ba? Alam naman natin ang talagang ang gustong mangyari niyang si Soto na maging Senate President. Opo. So, Tito Sen, you're going to file a resolution or through a motion right after the speech of the good Senator Ping Lacson? It will definitely be a motion to investigate, investigate and refer this privilege speech of Senator Lacson to the proper committee. In this case, it will most probably be the DPWH and the Department, the Committee on Finance. Will that be the Committee on Finance? And sir, kasi po ngayon pa lang may agam-agam na, di ba, Senator? Kasi with all due respect, hindi may tatanggi. Sa ngayon, parang barkadahan ang datingan Di ba? Kampi-kampihan yun lang pong assurance na dito po, talagang isusulong nyo ang investigasyon para maging lantaran, maging transparent kung ba't nangyari ito at sino mga taong responsable dito. Yes, ika nga mga parliamentary strategies naman medyo pinagdaanan na natin yan. So alam na natin kung paano pagdating sa parliamentary studies, pinagdaanan na natin yan. Pagdating sa mga ganyang klaseng bagay, mahusay yan.
Yan ang strike ni Soto. Pipilit natin na tawagin yan. Natawagan yung investigasyon niya at magkaroon ng hearing ang proper committee na itatakin nila yan. Baka nga, tingnan natin, baka may maisip sila ibang committee na pwedeng pag-referan yan. Opo. But definitely, sir, ito ang inyong isa sa mga unang measures na inyo pong ihahain. You're going to open the session on Monday in the morning and of course, baka doon hindi pa ito mga kailan po ito next week sa inyo pong pagtansya, pati yung speech po ni Senator Lacson? Kung medyo magkakaroon ng magandang pagkakataon, baka sa 29 na o sa 30. At the latest siguro niyan would be the next Monday after that. Or mas baka pwede ng Wednesday yan. Kasi ang sigurado ang ipipilit nitong majority, kung sino man ang maging majority, pagdating ng Martes, ay mag-i-elect ng mga committee membership yan eh. Mag-i-elect ng mga, committee chair, at chairman, chairpersons, at saka committee, saka committee members. So baka maubos yung araw na yun ng gano'n. Pwede rin naipasok ni Senator Lacson yan, o baka Wednesday. Opo. Tito Sen, nag-uusap na ba kayo ni Senador Risa Ontiveros? Kasi the possibility, kung sakasakali man po na hindi kayo pala rin makakuha ng majority support, no, ay kayo o kaya si Ma'am Risa ang maging minority leader? Yes, mag-elect kung sino ang mga bumoto sa magiging Senate President, automatically members of the majority yun. Kung sino naman ang mga bumoto, ng mga hindi bumoto sa mananalong Senate President, ay automatically ang tawag doon ay members of the minority. Ngayon, doon sa members ng mga minority, they can elect their own minority leader. Okay. Opo. And dyan ba sa usapin po ng minority leader, no? Meron na ba kayong usap-usapan ni Senator Risa Ontiveros? Because definitely Senator Risa, klaro na hindi siya boboto kay Chis Escudero. Hindi pa kami nagkakausap eh. Kung hindi ako nagkakamali, ang kausap ni Senator Risa ay si Loren yata. I'm not sure. I'm so sorry. Hindi ko ma-verify yun eh. Okay. So yung saka yung ano yun isa pang tradisyon is kung sino yung natalong Senate President, usually yun ang ginagawang minority leader. Opo. Yung nga din po, pati nga din sa House supposed to be, yan po ang yan po ang custom and tradition. Opo. Tito Sen, ano ba ang magandang benepisyo para sa bayan kung sakasakali na either ikaw o kaya si Ma'am Risa o kaya si Sir Ping Lacson o maging si Senator Subiri or Loren Legarda ang maging minority leader? Magandang benepisyo sa ating mga kababayan sapagkat talagang may scrutinize natin. In fairness, kailangan talaga yan. Isa Senado, actually kahit sa House of Representatives, kailangan talaga na mayroong malakas na minority. Kasi doon puro mga aso lang yung mga congressman doon, wala tayong maaasahan doon. Sa Senado tayo, okay, pagpalagay natin na talagang hindi naman kokontrahin, hindi naman porket nasa minority ka, lahat na lang kokontrahin mo. Marami mga panukala din dyan na talagang pag-aaralan nyo, tapos pagka nakita nyo ng potential, pagbibigyan nyo, makikisangkot pa kayo dyan. Maganda na dito sa panahon nitong si Marcos Jr. na magkaroon ng malakas na opposition, minority dyan sa Senado para talaga may scrutinize. Halimbawa, kung itong mga senador na to na talagang nagnanasang maging Senate President, nandiyan sila nung binalangkas yung 2025 budget. Siguro na yan, napag-usapan niya, bakit yung mga insertion sa bagay, no? Ang tanong dito, hindi ko kaya takot itong si Soto dito kay Tambaluslos, di ba? Dahil baka takot din naman siya, hindi. Baka hanggang kay Ted Filon lang siya, di ba? Hindi natin alam. Tingnan natin.
Dahil yan, siguradong yan si Tambalusos, maraming kabalbalang pang gagawin yan sa mga susunod na panahon. Whether mapunta kami sa minority o sa majority, talagang hindi kami papayag na mangyari yung nangyari last year. Talagang i-scrutinize namin yan. Imbis na kung saan natin itapon yung pera, ba't hindi natin itapon sa mga kababayan nating naghihirap? Taas ng bilihin, maraming mahirap, maraming nagugutom. Pagkatapos bilyon-bilyon sa mga lugar-lugar kung saan-saan ninyo na hindi naman namin nakikita. Hindi natin nakita ba natin kung ano nangyari doon sa 10 billion doon sa municipality na yun? Nakita ba natin kung ano nangyari sa 12 billion sa Bulacan? O yung 9 billion sa Sorsogon? Nakita ba natin? Imbis na mapunta sa mga kababayan natin yan, sa yung health, di ba? Tsaka yung DepEd, yun daw ang pinagkunan yun ang sabi sa akin. Yun daw ang mga pinagkunan sa BICAM. Pinagtatanggal doon at inilagay doon sa mga projects ng DPWH. Kaya nga hindi ba nagkaroon ng iskandalo nung una. Hindi masyado nabigyan ng pansin sapagkat mayroong mag-i-election siguro. Kaya ganun. Mas tumaas pa ang budget ng DPWH kaya sa Department of Education, which is unconstitutional definitely. Kaya ang palusot nilang sinasabi, yun daw, hindi daw kasama daw sa budget ng education daw yung yung sa PNPA, yung sa PMA, by lahat. Hindi totoo yun. Through the years, kung ilang daang taon sa Pilipinas, hindi nangyayari yun. Ika nga, since the 1987 Constitution, education should be the highest budgetary Sino ba ang promotor nitong 142.7 billion na insertion? Yun ang gusto nating malaman. At mahirap tayo magturo kung hindi tayo nakakasiguro kung paano nangyari yan. So, yun ang importante. Ano ba nangyari sa BICAM? Dahil ang kwento sa amin, sa BICAM daw nangyari yan. Nako! Hindi pwede yun. Yun ang magiging benepisyo ng mga kababayan natin na nandoon kami. Sapagkat kahit kailan, hindi na pinalusot yan. Lalo na ngayon, lalo natatandaan ninyo yung panahon ni si Gloria Macapagal ang speaker ng House, ako Senate President. Pagkatapos yung House, after BICAM, nagsingit ng 75 billion, hindi ko pinalusot. Hindi ako pumayag kahit anong mangyari. Nagpunta pa sa akin yung isang congressman, sumalangit nawa siya. So, nagpunta pa sa akin at kasi wala na siya rito. So, nagpunta pa sa akin at parang pinaparamdaman ako na hindi naman daw makikinabang din daw kami doon. Sabi ko, sabi mo sa mga leader ninyo, hindi nyo ako kilala, no? Sabi ko, masama pagkakilala nyo sa akin. Sabi ko, hindi ako papayag. So, hindi ko gagawin sa mga kababayan natin yun. So, magiging resource person nyo dito. Kaya naman, dapat wag na kayong mahiya, gawin nyo na siyang Si Senator Grace po na naging chairman ng Committee on Finance in the Senate during the budget deliberation. Hopefully, yes. So, kailangan na imbitahin natin siya at tanongin natin. Opo. Sige. Lalo na yung mga taga-DBM, saka yung mga taga-Department of Finance, yung mga nag-handle sa House at saka sa Senate ng budget. So ito hong 142 lalabas, Senate counterpart ng insertion kasi meron pa sa House din Nagkanya-kanya sila doon Malamang. Malamang. Paano nakalusot sa House yun na magkaroon ng ganun? Kung hindi meron din doon. Kaya lang, baka hindi naman ganun katindi. Opo. Ito kayang 142.7, bahagi ito ng 228, na, if you recall, di ba, na isiningit sa DPWH budget. Ito ba yun? Oo, malamang. Oo. I strongly suspect that it is part of that. Okay, ito nga po yung kamot ulo si Presidente, no? Kung paano niya maaayos tong problemang ito. Sige po, so Tito Sen, kasi mag-aalas 10 na. Ayun.